is one of the most popular country with 23% of Filipino overseas workers. Marami sa ating Pilipino ang nais umangat ang buhay. Maraming tao ang umaalis sa bansa para maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Maraming nakikipagsapalaran para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit, ano nga ba ang kanilang buhay roon? At paano nila kinakaya ang hirap ng buhay malayo sa kanilang pamilya? Ilang taon po kayo nagtrabaho sa ibang bansa? 2 years ang kontra ko dito sa Saudi, sa Riyadh. Nag-start ako ng October 16, 2023 at matatapos ng October 16, 2025. Magkano po ang kita nyo sa ibang bansa? Ang sinasahod ko dito ay umaabot sa 22K, depende rin sa palitan ng Saudi Riyal to Philippine Peso. Minsan mataas, minsan mababa. Magkano po ang naipapadala nyo sa inyong pamilya buwan-buwan? Nagpapadala ako sa aking mga anak, depende sa kanilang pangangailangan. Minsan 1 Riyal na umaabot sa 21K sa Philippine Peso. Ano po ang inyong naging trabaho? Trabaho ko dito sa Saudi ay domestic worker. Bakit po kayo umalis ng bansa? Nag-decide ako na mga ibang bansa kasi mas malaki ang salary ko dito compare sa Philippines. Before ako mag-decide na makaalis ng Philippines, pinangarap ko talaga na maibigay lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Ano ang pinaka-challenging na karanasan mo bilang isang OFW? Ang pinaka-challenging bilang isang OFW ay lahat. May-experience mo ang homesick. Ang una mong kalaban, pakikisama sa ugali ng amo, pagod, puyat at haba ng iyong pasensya. Paano ka po nakapag-adjust sa kultura ng bansang pinagtrabahuhan mo? Nakapag-adjust ako sa kanilang kultura. Sa una mahirap, isang beses lang sila kumakain ng kanin. Minsan hindi. Kadalasan mga tinapay, burger, sandwich. Ano ang mga positibong epekto ng buhay o pagiging isang OFW? At ano rin ang negatibo? Ang mga positibong bagay bilang isang OFW ay naibibigay ko ang mga pangangailangan ng anak ko na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Ang mga negatibo naman ay yung minsan sa sobrang pagod mo, parang minsan gusto mo na sumuko pero kailangan mong ipagpatuloy yung pagtatrabaho para matapos mo yung iyong kontrata. Paano mo hinarap ang homesickness sa ibang bansa? Homesick talaga ang pagdadaanan mo dito bilang isang OFW. Kailangan lang na maging matatag ka sa isipin mo lagi yung sacrifice mo ay para sa future ng mga anak mo. Ano ang mga payo mo sa ibang nais maging OFW? Ang maipapayo ko sa lahat ng mga nagnanais na magtrabaho bilang isang OFW ay kailangan buo ang loob, pag-isipang mabuti at tiwala sa sarili kasi kailangan natin itong gawin for the better future ng mga anak natin. Always laban lang sa hamon ng buhay at huwag makalimot kay God. Ito lang ang nagpapatunay na hindi pa rin makatarungan ang kahirapan sa Pilipinas. Dadating kaya ang isang araw na mawawalan na ng mga manggagawa sa ating bansa? O di kaya ang panahon na hindi na nila kailangan pang umalis dahil makatarungan ang pagbabayad sa kanila kapalit ng pawis at dugong inaalay para lang makapagtrabaho? Isang huwarang na ina na lumipad at napalayo sa kanyang mga minamahal. Habang patuloy na lumulubog ang ekonomiya ng Pilipinas, nakikipagsapalaran si Marilu na harapin ang kanyang kapalaran sa bansang Saudi Arabia.